Kabanata 1381. Isang larong tinatawag na kasal. Natawa si Tyr nang makita ang magaan nilang ekspresyon. Ang kanyang unang pagbabalik ay nakita ni Travis Jensen ang paghihirap sa kanya at kay Winifred, lahat dahil kaya niya ito sa kanyang pribilehiyo. Ngunit, ngayong umikot na ang tubig, sa halip ay humingi siya ng tawad. Dahil sa napakalaking pagbabagong ito sa ugali, napagtanto ni Tyr ang mga pakinabang ng pagiging isang makapangyarihang tao. Kung hindi siya malakas, hindi niya mailigtas sa kapahamakan ang mga taong pinakamalapit sa kanya. Pagkatapos ng munting interlude, karamihan sa mga bisita ay umalis na. Ang mga dumalo sa Castle in the Sky ay dinala sa Lunar Mountain Villa sa ilalim ng kaayusan ni Drake Tucker. Si Dalton Alroy at Draco Summers ay nakaupo sa couch habang si Carson York at Demi ay nakaupo sa harap nila. Sila ay nakikibahagi sa isang masiglang pag-uusap bilang ang pinakamalapit na pamilya at mga kaibigan ni Tyr. Sa kabila ng malaking pagkakaiba sa kanilang mga status, masaya silang nag-chat. Nang hindi kumikilos na parang siya ang apat na emperador, si Dalton ay isang ordinaryong matandang lalaki lamang. Matapos makita ang iba pa niyang mga kamag-anak at kaibigan, pumasok si Tyr at nakisali sa usapan. Sina Demi at Carson ay nakikibahagi sa isang masiglang palitan, karamihan ay tungkol kay Dixon at Connie, sa sigasig ni Tyr. So, bagay na sina Dixon at Connie ngayon. Hahaha. Parehong tumawa sina Carson at Demi. Sigurado sila. Sinong mag-aakala na napakakinis ng batang si Dixon? Naakit niya si Connie, okay. Medyo nagulat si Tyr. Alam niyang simpleng dork lang si Dixon. Kaya ang matagumpay niyang pag-propose kay Connie ay isang tagumpay. At muli, ang mga tao ay maaaring magbago sa harap ng pag-ibig. It's the York family's honor to have Dixon as our son-in-law. Nakangiting sabi ni Carson. Hindi naman. Napakalaking kapalaran ng apo ko na pakasalan ng kahangahangang Connie. Hinaplos ni Demi ang kanyang balbas at sinabing. Gayunpaman, may sasabihin ako, Mr. Watt. Biglang naging seryoso ang kilos ni Carson. Sige. Pamilya na tayo ngayon, at hindi mo na kailangang itago ito sa sarili mo. Kinaway ni Demi ang kanyang kamay. Ang aking anak na babae ay malapit nang maging miyembro ng iyong pamilya. Kung makarinig ako ng anumang bagay tungkol kay Dixon na sinusubukan gawing miserable ang aking anak, pupuntahan ko siya at tuturuan siya ng leksyon. Natatawang nagsalita si Carson. Evidently, nagbibiro lang siya kay Demi. Oo naman. Kung magalit man siya kay Connie, I'll be the first one giving him a piece of my mind. Tinapik-tapik ni Demi ang dibdib niya at tumawa. Saan nagpunta ang mga lovebird? Lumingalinga si Tyr sa bulwagan ngunit wala siyang makitang palatandaan ni na Dixon at Connie. Nandoon sila sa tabi ng burol sa tabi ng villa kasama si Llewellyn. Kumbaga, hindi pa nila matukoy ang isang mananalo, at ako ay taya na muli silang nakikipaglaban sa isa't isa, itinuro ni Demi ang bintana at sinabi. Si Dixon ay palaging matigas ang ulo at walang humpay. Siya ay isang lalaking malapit ng ikasal. It's a good thing, though. Ituloy mo ang usapan. I'll check them out. Tumayo si Tyr, nagdahilan, at pumunta sa hagdan. Nag-uusap sina Clifford Han, Juan Yates, at iba pa sa hardin ng balkonahe sa ikalawang palapag. Sa tabi ni Juan, sa kanyang mga bisig, umupo si Mona. Pagdating ni Tyr, tumayo sila at binati ang amo. Bahagyang tumango si Tyr at tumingin sa railang pababa sa maliit na burol sa likod ng villa. Ang nakita lang niya ay sina Dixon at Louie na sumabak sa isang matinding labanan. Nasa kamay ni Dixon ang mga nunchucks habang si Louie ay may hawak na isang metrong itim na staff. Sa hindi kalayuan ay nakatayo si Connie, pinapanood ang labanan. Sila ang pinakamahusay sa mga nakababatang henerasyon sa Timog. Higit pa ang kakailanganin para makabuo sila ng isang panalo. Nabugbog ang alikabok, at malinaw na maririnig ang mga tunog ng kanilang pag-aaway. Sa pandinig pa lang, alam na ni Tyr kung paano sila nag-aaway sa pakikinig lang dito. Halika, inom tayo. Inutusan ni Tyr ang kanyang mga tauhan na magdala ng ilang crates ng beer bago tinawag si Clifford, Juan, at ang iba pa para uminom. Matagal-tagal na rin silang hindi nagkikita, at sa kanilang mga abalang schedule sa maghapon, marami silang dapat gawin ngayong malaya na sila. Kababalik lang nila at nagsimula na agad ng away sa mga burol. I'd say there's at least 100 exchange between them, but the bottle's far from over, sabi ni Clifford habang hinihigop ang beer na binigay ni Tyr. Well, sila ang pinakamagaling sa mga nakababatang henerasyon sa Timog. Tyr continued, reminds me.
How are things with Regal Palace? Wala kang masyadong sinabi sa akin sa telepono. Wala naman, sagot ni Clifford. Gayunpaman, dumating ang ilang puwersa sa ibang bansa na naghahanap ng gulo pagkatapos malaman ang pamamaraan ng paglilinang ng lakas sa loob na ibinigay mo sa amin. Gaano kahirap ang sitwasyon? Tanong ni Tyr. Ano sa tingin mo? Napangiti si Clifford. Ang Regal Palace ay ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa ibang bansa. Kailangang suriin ng mga taong iyon ang katotohanan bago nila maisip na saktan tayo. Kamusta ang training? Tanong ni Tyr. Medyo maayos, sasabihin ko. Lahat ng mga pangunahing miyembro at nemesis ay nakamit ang Transcendent. Gayun din, naipasa ko ang pamamaraan sa ilang miyembro na may malaking potensyal, tugon ni Clifford. Magaling. Itinaas ni Tyr ang kanyang bote. Gayunpaman, wala sa mundo na kasing dali ng iniisip natin. Ang alam natin ay isang gasgas lamang sa ibabaw. Ang ating pagpasok sa lakas ng loob ay kailangang itago, o baka maging live na target tayo ng iba. Huwag kang mag-alala, Chief. Alam ko na ang gagawin. Tumango si Clifford at kinalampag ang bote ni Tyr bago natapos ang laman sa isang lagok. Paano ang Thailand? Kumusta ang mga bagay doon? Itinapon ni Tyr ang walang laman na bote at nagbukas ng bago habang lumingon siya kay Juan. Ayos na ang lahat, lalo na sa Iron Mask at Don Quixote na may hawak ng kuta. Na nag-iiwan sa akin ng mas maraming oras para makasama si Nana. Nakapulupot ang braso ni Juan kay Mona. Binigyan pa siya nito ng yakap habang kausap si Tyr, na ikinaiinis mismo ng ginang. Hindi nakayanan ni Tyr at Clifford ang hayagang ginawa ni Juan habang tinanong ni Clifford, seryoso ka na ba, Juan? Oo naman. Mas malaki pa ang taya ko. Biglang pumulupot ang labi ni Juan pataas. Nagulat si Tyr at Clifford sa pahayag. At ano yun? Kasal. Kabanata 1382. Ang libingan ng pag-ibig. Splatter. Tumalsik ang beer sa bibig ni Tyr. Nandito man ngayon si Mona, hindi sinubukang itago ni Tyr ang pagkagulat. Si Clifford Han, Cyrus Lebel, Achilles, at ang iba ay eksaktong kapareho ng reaksyon ni Tyr. Simula nang makilala nila si Juan Yates, kilala na siya bilang playboy, ang laging umaalis kapag seryoso ang mga bagay-bagay. Ang kasal ay hindi maaaring mangyari sa kanya sa loob ng 100 taon. Anong klaseng sakit na biro ito? Nang makita niya ang pagkagulat sa mukha ng mga kasama, mas lalong sumili ang ngiti kay Juan. Oh, halika nga dito, tingnan ko kung nasira ang utak ng ating Mr. Yates sa sobrang pag-inom. Inihagis ni Achilles ang bote sa kanyang kamay at iniabot ang palad kay Juan. Umalis ka sa harapan ko. Hinampes ni Juan ang papalapit na kamay ni Achilles, inalis ang ngiti at seryosong tumingin kay Tyr. Chief, seryoso ako? Gusto ko nang magpakasal. I never wanted to get married, but after what happened that time, I know Mona was the only one for me. I know Lee will regret it if I don't take this opportunity and ask for her hand. Nagsasabi ba siya ng totoo? Ibinaling ni Tyr ang atensyon kay Mona. Nahirapan pa rin siyang maniwala. Nagpropose siya. Nahihiyang tumango si Mona na parang nahihiyang dalaga, malayo sa karaniwan niyang maalab na kilos. Chief, brothers, I'm marry Nana next month. So you'll all have to come. Naglabas si Juan ng ilang invitation card mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa kanyang mga kaibigan habang nagsasalita. Mukhang naghahanda na siya. Hindi ka nagbibiro. Hindi makapaniwala si Tyr sa kanyang narinig. Tiningnan niya ang imbitasyon at nakita niya ang mga pangalan ni Juan at Mona na nakasulat dito. Kilalang kilala niya ang bata. Si Juan ay hindi kailanman mahilig sa mga berwan. Ang ating sariling Mr. Yates ay nagbabalik ng bagong dahon. Lumapit si Clifford at tinapik siya sa balikat. Mona's a wonderful lady. You have to treat her well and stop flirting around, yes. Alam ko. Handa akong magpaalam sa matandang Juan ngayong ikakasal na ako kay Nana. Mula ngayon, isang lalaking mapagmahal sa asawa na lang ang makikita mo sa akin. Sagot ni Juan sabay tawa. Congratulations. Napangiti din si Tyr. Habang si Tyr at ang kanyang barkada ay abala sa pakikipag-usap kay Juan tungkol sa mga detalye ng kanyang kasal, sa wakas ay tumigil sina Louis Lund at Dixon Watt sa kanilang mga laban, kahit na humihingal at pawisan dahil sa pagod. Sa loob lamang ng isang kapat ng isang oras, nagbahagi sila ng hindi bababa sa ilang daang palitan. Ngunit, kahit anong pilit nila, hindi nila kayang talunin ang ibang tao. Hoy,
Uminom ka. Naglabas si Tyr ng 2 bote ng beer at itinapon iyon sa gilid. Sinalo ng 2 binata ang mga bote at sinimulang isubo ang mga ito. Let's continue, Louie. Pero, unfortunately, wala pang mananalo. Tinitigan ni Dixon si Louie matapos maubos ang bote ng beer. Hindi siya titigil hanggat hindi nanalo ang isa sa kanila. Sa susunod na lang. Hinawakan ni Louie ang kanyang mga tauhan at sinabing, naiinis na ang girlfriend mo. Okay lang. Ituloy na natin ang laban natin. Ibinaba ni Dixon ang kanyang mga nunchuck habang nagsasalita. Isang tunay na martial arts fanatic, hindi niya isusuko ang mahirap makuhang pagkakataong ito para labanan si Louie. Gayunpaman, ang dagandong ni Connie ay umalangaw-ngaw sa buong burol sa sandaling ito. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Dixon? What? Sumasakit ang aking mga binti sa lahat ng pagkakatayo. Gusto ko ng masahe. Bahagyang nagulat sa narinig, ibinoling ni Dixon ang kanyang atensyon kay Louie at nagngangalit na sinabi, halika na. Bingi ka ba? Nagtaas ng boses si Connie, naririnig kahit sa balkonaheng hardin. Hindi kita kinakausap sa buong buwan kung mananatili ka. Kaagad nawala ang pagnanais ni Dixon na labanan si Louie. Sa halip, mabilis niyang itinaboy ang mga nunchucks at pumunta kay Connie na may ngiti sa labi. Huwag kang magalit, mahal ko. Pupunta na tayo. Ninakawan ni Dixon si Louie at sinabing, mag-aaway na naman tayo. Ay nako, napabuntong hininga si Louie. Ngumiti si Tyr. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ay talagang walang talo. Tingnan mo kung paano nito binago ang isang matigas na toro. Si Juan, na nalilibang sa oras, ay biglang natigilan sa kinatatayuan, na tila okupado sa kanyang isipan. Ano yun? Siguradong may narealize si Mona nang tumigas ang kanyang tingin. Iniisip mo bang sirain ang engagement natin? Hindi naman. Natapon ni Juan ang beer sa kanyang kamay, medyo nakakatuwang reaksyon. Bulalas ng mga kaibigan niya. Ang pagbabago ay mabuti ngunit upang gawin ito ay humingi ng maraming lakas ng loob. Nang ibabaw ang pag-ibig, ngunit maaaring ang pag-aasawa na lang ang katapusan. Matapos matiyak na maayos na ang kanyang mga bisita, inakay ni Tyr si Winifred pabalik sa kanilang mga kwarto. Sa kabilang banda, ang kanilang maliit na kambal ay dinakip ni Draco Summers, na nagsabing matagal na niyang hindi nakita ang kanyang mga apo at na ayaw niyang mamiss sila dahil uuwi siya sa susunod na araw. Si Ains Alroy ay nakapaligid sa kanya si Cyrene Summers buong magdamag. Isang spoiled brat noon sa Imperial Capital City, si Ains ay mahilig sa mga bata. Sa pag-aalaga ng kanyang mga anak, tuwang-tuwa si Tyr. Sa wakas ay makakasama na niya si Winifred pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na araw. Sa parehong oras, sina Helen Cole at Jacob Zia ay nakatuon ang kanilang paningin sa blood reishi mushroom sa halip na matulog. Nang dalhin ito ni Winifred, sinabi niya na ito ay isang pambihirang halamang gamot na nakakapagpabalik ng pagtanda at mga kulubot at nagbabalik ng kabataang hitsura. Sigurado ka bang ito ay kasing ganda ng sinabi sa atin ni Winifred? Matagal nilang tinitigan ang kabute habang napuno ng kamangha-manghang halimuyak ang silid. Siguro. Tumango si Jacob. Naamoy mo ang kahangahangang malada mo na halimuyak, hindi ba? Bakit hindi natin ilagay sa mainit na tubig at inumin ito bilang tsaa? Masayang tumango si Helen. Hinati niya ang kabute sa 3 piraso at sinabing, bigyan natin sila nanay at tatay, pati na rin sa tatay mo. Tumatanda na sila ngayon at hindi na sila malusog tulad ng dati. Kabanata 1383. Kedoko Spell. Oo naman. Tumango si Jacob Zia at dinala ang natitirang 2 piraso kina Christine, Paul Cole, at George Zia. Sa panahong iyon, sinira ni Helen ang kanilang piraso ng kabute at inilagay ito sa tubig. Nakahanda na ito nang bumalik si Jacob. Hindi pa sila nakakita ng ganito, at ang naiisip lang nila ay inumin ito bilang tsaa. At sobrang refresh ang pakiramdam nila matapos itong inumin. Ako ba, o nagiging mas bata ka, Jacob? Pumunta si Helen sa gilid ng kama at binigyan ng mabilis na pagsisiyasat ang mukha ni Jacob. Akala niya iba ang itsura niya. Ganun ba? Marahang hinawakan ni Jacob ang kanyang mukha at pumunta sa salamin. Ang totoo, walang masyadong nagbago para kay Jacob. Marahil ay pinaglalaroan lang siya ng isip niya, ngunit naisip niyang mas bata siya. At medyo energetic din sa kanyang mga hakbang. Ang kabute ay talagang isang kahangahangang bagay. Pakiramdam ko ay kamangha-mangha pagkatapos inumin ito. Sinong mag-aakala? Ako rin. I feel great. Ngumiti si Helen.
Mukhang mas bata ka, honey. Tinitigan ni Jacob si Helen na may tiyak na pagnanasa sa kanyang mga mata. Akala niya nakatingin siya sa kamanghamanghang kaakit-akit. Anong meron sa'yo? Naisip ni Helen na kakaiba ang kinikilos ng kanyang asawa. Bigla siyang hinawakan ni Jacob. Honey, medyo uminit ang pakiramdam ko. Hindi mo ba naisip na ang kabute ay nagbibigay ng kaunting karagdagang sipa? Ang alin? Nasa limitasyon niya si Jacob. Nang ibabaw sa kanya ang kanyang pagnanasa nang itinulak niya si Helen sa kama. Hindi na sila bata pa. Ilang oras na ang nakalipas mula nang gawin nila ito. Kahit na ginawa nila, ito ay ginawa sa pagmamadali. Ngayon, gayunpaman, kumilos si Jacob tulad ng isang hayop na ipinadala si Helen sa kanyang mga limitasyon. Isang mahinang ungol ang sumabog sa silid na puno ng pagnanasa at pagnanasa. At iyon ay kung paano sila nagpalipis ng kanilang gabi. Dumating ang umaga at marami sa mga nakatira sa villa ang nagising, naghahanda upang simulan ang kanilang araw, nang dalawang matalim na sigaw ang bumasag sa kapayapaan at katahimikan. Lahat ay lumabas sa kanilang mga silid sa eksaktong sandali, halos. Anong nangyayari? Lumabas si Tyr na nakakunot ang noo. Siyempre, nakapijama siya, ngunit hindi ito ang oras para mag-alala tungkol dito. Lahat ng tao sa villa ay pamilya niya o kaibigan. Hindi siya papayag na may mangyaring masama sa kanila, at sa ingay ng mga hiyawan, hindi maganda ang mga pangyayari. Sa itaas yata nang galing. Tumingin si Carson York sa paligid at itinoon ang tingin sa ikalawang palapag. Tara na. Nagmamadaling umakyat si Tyr sa hagdan, kasunod si Carson at ang iba pa. Galing sa kwarto ni na Mama at Papa. Kasunod ng mga hiyawan, pumunta si Tyr sa kwarto ni na Jacob at Helen at sinipa ang pinto. At ang kanilang nakita ay nagpagulo sa kanilang isipan. Ang silid ay napuno ng mabahong amoy, at hindi mabilang na pulang surot ang makikitang kumikiliti sa kama. Medyo marami ang nagkalat sa kanilang mga katawan habang sila ay nagsisisigaw at lumilingon-lingon sa takot. Ayos ka lang ba, Mom, Dad? Maging si Tyr, na nakakita ng maraming bagay noon, ay naiinis sa eksena. Pinigilan niya ang inis na nararamdaman at mabilis na lumapit sa dalawang matanda. Anong nangyayari? Napakunot ng noo si Carson. Ilang saglit lang ay nagkukumpulan ang maliit na tao sa harap ng pinto, nagulat na lamang sila sa kanilang nakita. Dalhin mo si Cyrus at Xantes dito. Huminga ng malalim si Tyr at tumawag. May kutob siyang kadoko spell iyon. Lahat ng iba, umalis na kayo dito ngayon din. Sige. Sumangayon si Carson at ang iba pa. Maaaring atakehin ng mga parasito ang ibang mga nanunood dito. Mas ligtas na linisin ang espasyo. Tumakbo si Cyrus at Xantes nang matanggap ang balita. Huwag magpanik, Mom, Dad. Hinampis ni Tyr ang mga kulisap sa kanilang katawan. Nang makita kung paano sila sumisigaw at namimilipit sa sakit, nakaramdam siya ng matinding kaba. Ilang sandali pa, tumigil sina Jacob at Helen sa kanilang pagsigaw. Hindi dahil sa kumalma sila, ngunit dahil sa iba't ibang dahilan, sila ay talagang nahimatay. Sa gulat, dali-daling kinuha ni Tyr ang kanilang pulso. Buti na lang at maayos sila. Ito ay mga kadoko parasites, Chief. Nauna si Cyrus at pinagmasdan muna ang mga pulang surot bago napasigaw sa gulat. Sila nga. Nakita ko na to sa tagal ko sa Madex. Pinagdikit ni Xantes ang kanyang mga kilay. We are in Lunar Mountain Villa though. How did they appear? Well, mag-alala tungkol dyan mamaya. Kunin ang mga bog. Ikinaway ni Tyr ang kamay niya. Ang pinaka-critical na bagay ngayon ay upang maalis ang mga kasuklam-suklam na mga bug. Kukunin natin dito. Sina Xantes at Cyrus ay hindi nag-aksaya ng oras sa pag-aaral ng mga parasito habang bumubuo ng solusyon sa issue. Kasabay nito, tumakbo si Winifred pagkatapos malaman ang balita. Kamusta sina Mama at Papa? Ang kanyang mga mata ay namumula at namumugto, at hindi niya mapigilan ang panginginig. Tyr, honey, paano lumitaw ang mga surot? Anong problema ng mga magulang ko? I don't really know. Cyrus and Xantes will take care of it, my love. Don't worry. They'll be fine. Ma'am. Nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Winifred, ngunit wala siyang magagawa. Parehong kinumpirma ni Xantes at Cyrus kung ano ang parasito at natagpuan ang antidote. Pagkatapos, sa utos ni Cyrus, lumabas ng kwarto si Xantes at bumalik pagkaraan ng ilang minuto. Hawak niya ang isang bote ng itim na ceramic na kasing laki ng palad, na may ilang tangkay ng halaman na nakapaloob dito.
May naaamoy na kakaibang amoy galing sa bote. It's the red ophidian Kadoko parasite, Chief. Nasa panganib ang mga magulang mo, buti na lang at hindi ito nakamamatay. Ma'am. Kumunat ang noo ni Tyr. Sigurado ka ba? Relax, Chief. We got this. Kabanata 1384. May mali sa blood reishi mushroom. Lumapit si Xanthus Miriam sa kama na may hawak na ceramic vase at inilapag ito sa kama. Nakaharap ang bakana ng iwer sa mga parasito na masikip. Karamihan sa mga pulang parasito ay nakakalat sa mga kumot na may maliit na bahagi ng mga ito na nanginginig sa katawan ni na Helen Cole at Jacob Zia. Wala silang naramdamang sakit dahil wala silang malay. Tumayo si Tyr Summers at pinanood na nakakuyom ang mga kamay. Nag-iisip ang kanyang isipan kung bakit nagkaroon ng ganoong sitwasyon. Ang Lunar Mountain Villa ay arguably ang pinakaligtas na lugar sa loob ng Con City, kung saan nakabantay si Achilles sa labas. Maraming eksperto ang nakatira sa lugar. Sa teorya, kung sino man ang gustong magtanim ng parasite, matutuklasan ito ng mga tao sa loob ng villa kahit na tinakasan nito si Achilles. Gayunpaman, sina Helen at Jacob ay nakatagpo ng ganoong bagay sa ilalim ng kanilang mga ilong. Ito ay isang bagay na hindi pa nararanasan ni Tyr. Nang ilagay ni Xanthus ang itim na ceramic vase sa kama, ang mga pulang parasito ay automatikong nagsalubong sa isang linya at gumapang sa kahabaan ng sanga patungo sa lalagyan na parang hinayla sila ng kung ano. Pati ang mga parasito na kumagat sa dalawa ay nadamay. Nang gumapang lang sila ay kitang-kita na nila na namula at namumugto na ang katawan ni na Helen at Jacob. May ilang marka pa nga sa kanila na kinagat ng mga parasito at mukhang kawawa. Ito ay isang paraan na natatangi sa Maddox Village. Halos lahat ng mga parasito ay maaakit ng amoy at sa gayon ay lumulubog sa lalagyan, paliwanag ni Xanthus habang pinapanood ang mga parasito na gumagapang. Ma'am. Tumango si Tyr. Dala mo ba yung ointment? Lumapit sa kanila si Cyrus Label at pinagmasdang mabuti ang kalagayan ng kanilang mga katawan. Oo. Naglabas si Xanthus ng tube ng ointment sa bulsa at ibinigay kay Cyrus. Kinuha ito ni Cyrus at sinimulang lagyan ng ointment ang mga sugat ni na Jacob at Helen, at maingat na minasa ang bawat isa gamit ang kanyang mga daliri para makalusot ang gamot sa pinakamaikling panahon. Sa oras na ang lahat ng mga parasito ay sinipsip sa ceramic na bote, natapos na ni Cyrus ang paglalagay ng ointment sa lahat ng kanilang mga sugat, at ang tubo ay natuyo na. Huwag kang mag-alala, boss. Hindi naman masyadong malala ang kalagayan nila. Mapalad kaming natagpuan sila sa tamang oras. Kung makalipas ang kalahating oras, tiyak na nilalamon ng mga parasito ng Kadoko ang kanilang mga laman loob. Huli na para do anything by then, sabi ni Cyrus habang casual na itinapon ang ointment sa basurahan at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Kakaiba na ang mga Kadoko parasite na ito ay lilito sa aking villa. Napapikit si Tyr habang naghahabol ng hininga. May nakalusot kaya at nagtanim sa kanila kagabi. Iniisip ni Cyrus na hindi ito maiisip. Linisin muna natin ang lugar na ito. Oo naman boss. Tumango ang dalawa at sinimulang hanapin ng mabuti ang silid. Ang mga sulok ng mga dingding, sa ilalim ng kama at maging ang mga tahi ng sopa ay hindi pinabayaan. Pagkalipas ng 5 minuto, pagkatapos masiguro ng dalawa na malinis na ang lahat ng mga parasito, nagising si Jacob. Sa sandaling siya ay nagising, nakaramdam siya ng hindi matiis na sakit at pangangati sa buong katawan. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinubukang kalmutin ang mga apektadong bahagi. Huwag kang gagalaw. Kasalukuyan kang may nilagyan ng ointment sa buong katawan mo. Kung random mo itong pupulutin, ito ay magpapulala ng sugat at magdudulot ng malubhang kahihinatnan. Mabilis siyang hinarang ni Xanthus nang mapansin niya. Anong nangyari sa akin? Bakas ang takot sa mga mata ni Jacob. Hindi pa siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon sa kabila ng kanyang nabubuhay hanggang sa kanyang ika-60 taon. Kung hindi dahil sa sakit at hapdi, akala niya nasa panaginip siya. You attracted some parasites, uncle. But I provided you and the madam treatment. Kaya magpahinga ka na lang, at gagaling ka, patuloy na paliwanag ni Xanthus. Paano si Helen? Kamusta na siya? Gusto niyang lapitan ng asawa nang mapansin niya ang kalagayan nito, ngunit hindi siya naglakas loob na gawin iyon dahil sa takot na magkagulo nang maalala niya ang mga sinabi ni Xanthus. Stable na ang kondisyon niya. Pero, unfortunately, nawalan siya ng malay, Xanthus said. Tyr, paano nagkaroon ng parang Kadoko sa bahay natin? Napatingin si Jacob kay Tyr. I'm not sure exactly what happened, Dad.
But I'll find out soon enough. Siniyasat ni Cyrus at Xantes ang buong silid sa puntong ito at walang nakitang kakaiba. Sa huli, sabay silang napatitig sa kahon na nakatabi. Ang nilalaman ng kahon ay ang blood reishi mushroom. Boss, ang Kadoko parasite ay nagmula sa blood reishi mushroom. Kinuha ni Cyrus ang blood reishi mushroom, tinignan maigi at sumimangot. Ang mga itlog ng Red Ophidian Kadoko parasite ay maliliit at halos hindi nakikita ng mata, kaya't maaari itong maimbak kahit saan. Ang hatch ay mapipisa kapag sila ay nadikit sa tubig, kaya nagiging mga parasito na kumakain sa anumang nakikita nito. Pagkasabi nun, tumingin ulit si Cyrus kay Jacob at tinanong, Tito, ginamit mo ba ito sa pag-inom kagabi? Tama ka. Nagmamadaling tumango si Jacob. Ngunit paano magkakaroon ng problema itong blood reishi mushroom? Tingnan mo ang iyong sarili. Pinutol ni Cyrus ang isang maliit na piraso at inihagis sa baso ng tubig sa mesa. Matiim na tinitigan ng grupo ang tasa. Gayunpaman, walang mga pagbabago matapos ang blood reishi mushroom ay itapon sa tubig. Anong nangyayari? Nang makita ito, natarante si Tyr at ang iba pa. Hindi ba nasa blood reishi mushroom ang problema? Ipinaliwanag ni Xantes, ang ganitong uri ng mga bog egg ay tumatagal ng oras upang mapisa. At ito ay nangyayari ng napakabilis kapag ito ay pumasok sa isang host ng tao. Kaya't ikaw o ang ginang ay hindi nakadama ng anumang discomfort pagkatapos inumin ito kagabi. Habang nagsasalita siya, gumawa si Cyrus ng isang green vial. Matapos itong buksan, lumipad ang ilang berdeng Kadoko parasite sa blood reishi mushroom. Ito ay kumilos bilang isang catalysta. Hindi nagtagal at lumabas ang ilang maliliit na puting bagay mula sa blood reishi mushroom. Sila ay namamaga sa Kadoko parasite sa bilis na nakikita ng mata, gumagapang palabas ng tasa. Whoosh! Iniunat ni Tyr ang kanyang kamay, at ang malakas, masiglang enerhiya ay lumabas mula sa kanyang palad, na ginagawang pulbos ang mga parasito. Ha! Blurg! Hindi napigilan ni Jacob na humiga sa gilid ng kama upang ihagis ang nakita. Ang tanawin ay lampas sa kanyang pangunawa. Nakaramdam siya ng isang malakas na alon ng pagduduwal sa pag-iisip na nainom niya ang mga itlog ng surot. Ito talaga ang blood reishi mushroom. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Tyr, nang maalala niya ang alaala ni na Travis at Forrest Jensen na iniharap sa kanya ang blood reishi mushroom kahapon. Ano ito? Pagkatapos ng ilang beses na pagsusuka, biglang may naalala si Jacob at umakyat sa kama para tumakbo palabas. Dad, hindi ka pa fully recovered. Wala kang magagawang mabigat. Nagmamadaling sinundan siya ni Tyr. Kabanata 1385. Walang pag-asa. Nag-aalala ang lahat sa koridor. Nang makita nilang nagmamadaling lumabas ang dalawa, nagmadali silang nagtanong tungkol sa sitwasyon, ngunit walang pakialam si Jacob Zia. Pagkatapos ay dumiretso siya sa malapit na saradong silid sa tabi. Tyr, buksan mo ang pinto sa dalawang guest room na ito. Hindi lang nanay mo ang uminom nito at ako. Nagalok din ako sa lolo't lola ni Winifred. Ipinadala ko na rin sa tatay ko. Wala nang lakas si Jacob matapos tumakbo hanggang doon. Hingal na hingal siya habang paos na sumisigaw. Ano? Sa sandaling marinig ito ni Tyr Summers, lumubog ang kanyang puso. Nang hindi nag-iisip, nagmamadaling itinaas ni Tyr ang kanyang paa at sinipa ang dalawang pinto, naglakad patungo sa guest room na nasa harapan niya habang inutusan si Xantes Miriam, Xantes, tingnan mo ang lolo ni Winifred at tingnan kung kumusta na siya. Nang hindi nagabala na makipag-usap sa sinuman, si Tyr ay agad na pumasok sa silid. Nakahinga ng maluwag si Tyr nang makita niya ang silid kung saan nakahiga sa kama sina Paul Cole at Minnie. Ngunit nagising sila dahil sa katok sa pinto. Napatingin ang dalawa kay Tyr na may pagtataka na mga ekspresyon, hindi maintindihan kung bakit biglang sinipa ng kanilang apo ang pintuan nila. Lolo, Lola, are you both okay? Nang makitang maayos na sila, nagmamadaling tanong ni Tyr habang iniskan ng mga mata ang kwarto. We're fine. May nangyari ba? Bakit mo sinipa ang pinto? Mukhang naguguluhan si Minnie. Wala lang. Buti naman at ayos ka na. Habang nagsasalita si Tyr, iniskan niya ang kwarto at nakita niyang 2 piraso ng blood reishi mushrooms ang nakapatong sa ibabaw ng mesa, kaya inabot niya at hinawakan ang mga ito, handa nang itapon palabas. Hey, Tyr! Pinapantay ang mga yan ng in-laws mo kagabi. It's good stuff. Kung hindi lang inaantok ang lola mo kahapon, nagtimpla na kami.
Nang makita ang ginagawa ni Tyr, nagmamadaling nagtanong si Paul, anong ginagawa mo? Buti na lang at walang nakainom sa inyo. Hindi napigilan ni Tyr na umiling. Ha! Ibinahagi ni Paul ang isang sulyap kay Minnie. Ni hindi alam kung ano ang ibig sabihin noon ni Tyr. Nang maisuot nila ang kanilang mga Amerikana, nalaman nilang lahat ng mga panauhin na nanatili sa bahay kahapon ay nagtitipon sa balkonahe sa labas. Medyo nagulat ang dalawa, ngunit agad nilang naunawaan na maaaring may nangyari pagkatapos ng lahat ng kanilang nakita. Tyr, anong nangyari? There's something wrong with the blood reishi mushrooms. Pero buti na lang okay kayo. Maikling paliwanag ni Tyr at sinabing, Lolo at Lola, pwede na kayong magpahinga. Lalabas muna ako. Sa sinabi nito, itinapon ni Tyr ang 2 piraso ng blood reishi mushroom sa basurahan at pumunta sa kwarto sa tapat na pag-aari ng lolo ni Winifred Zia na si George Zia. Kumusta po si Lolo? Walang pag-asa. Nakatayo si Xanthus Miriam sa tabi ng kama habang nilagyan niya ng kubrekama ang bangkay ng matanda. Pagpasok ko, kinain na siya ng buhay ng mga parasito ng kadoko. Dahil na rin siguro sa katandaan niya kaya hindi siya umiyak. Kung alam ko lang, baka nailigtas ko siya. Bang! Sinuntok ni Tyr ang pader. Forrest at Travis Jensen. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata habang ang isang napakalaking hangarin sa pagpatay ay lumabas mula sa kanya. Sa puntong ito, sumugod na rin si Winifred at ang iba pa. Nang makita niya ang walang buhay na si George sa kama, umikot ang kanyang mundo. Xyrus, Xanthus, alagaan ng mga tao mo ang lugar na ito. Ay nalalayan ni Tyr si Winifred at saka nag-utos na may patahimikin si Jacob. Matapos ayusin ang mga bagay doon ay agad na umalis si Tyr sa villa. Sa oras na ito, sumunod din sina Clifford Han, Juan Yates, at iba pa sa ibang villa. Anong nangyayari, boss? May problema sa blood reishi mushroom na pinadala kahapon ng mag-ama ng pamilya Jensen. Pumanaw na ang lolo ni Winifred. May hinala ako na may nasa likod nito. Sumama ka sa akin. Oo. 3 tao ang sumakay sa kotse sa entrance ng villa. Inapakan ni Tyr ang gas pedal, at ang SUV ay kumari pa ng takbo. Sa isang iglap, hindi na makita ang likurang bahagi ng sasakyan. Kasabay, sa sentro ng lungsod ng Con City, si Forrest at Travis Jensen ay nakaupo sa pangkalahatang tindahan ng Century Herb Pharmaceutical. Mula nang mahulog sa krisis ang Century Herb Pharmaceutical, halos araw-araw silang pumupunta sa tindahan at nabigo pa ring mapabuti ang kanilang negosyo. Hindi nawala ang mga Simon Got nila sa kanilang mga mukha. Ngunit ngayon ay iba. Pareho silang nasa magandang mood. Napatawad na sila ni Tyr kahapon pagkatapos nilang ipadala ang blood reishi mushrooms. Nangako rin si Drake Tucker na hindi niya gagawing mahirap ang mga bagay sa hinaharap. Nakipag-ugnayan din si Forrest sa marami sa kanyang mga dating kasosyo sa negosyo kahapon at muling pumasok sa isang bagong kasunduan sa pagtatrabaho sa kanila. Kung magpapatuloy ang mga bagay sa ganitong paraan, hindi magtatagal para sa Century Herb Pharmaceutical na maibalik ang dating kaluwalhatian nito. Sa wakas ay may sinag ng pag-asa. Sa pagtingin sa mga dumadaan sa labas, hindi mapigilan ni Forrest na maging emosyonal at sinabing, hindi ko alam kung kailan babalik ang ating Century Herb Pharmaceutical sa dati. Hanggat hindi tayo pinupuntirya ng grupo ni Drake Tucker, malapit na ang oras na iyon, sagot ni Travis. Bibigyan ko ito ng halos kalahating taon. Tumayo si Forrest at pumasok sa loob. By the way, next time you run into that man in black, thank him well. Kung hindi niya tayo binigyan ng blood reishi mushroom, hindi tayo mapapatawad ni Tyr. Alam ko, siguradong personal akong magpapasalamat sa kanya. Mariing tumanggo si Travis. Well, bahala ka sa tindahan sa labas. Magpapahinga muna ako saglit. Kung may mga customer na papasok, sabihin mo na lahat ng herbs sa store ay 30% off para sa susunod na buwan. At kung magre-refer sila, yung mga kaibigan nila dito, bibigyan natin siya ng discount. Patuloy sa pagsasalita si Forrest habang naglalakad patungo sa pintuan. I know, Dad. This isn't my first day running a business. I know these things. Naiinip na sagot ni Travis. Sige, bantayan mo ang sarili mo. Hindi na nagsalita pa si Forrest. Pagkapasok ni Forrest, umupo si Travis sa may pintuan. Nang maalala niya ang estado ng mga pangyayari sa nakalipas na ilang taon, parang panaginip. Siyempre, ito ay isang bangungot, ngunit ang magandang bagay ay ang nightmare ay isang bagay na nang nakaraan.
Habang nakahinga ng maluwag si Travis, may biglang huminto na sasakyan sa harap ng entrance ng shop. Naisip ni Travis na dumating ang negosyo nang makitang huminto ang sasakyan. Nagmamadali siyang lumabas nang makitang si Tyr pala ang bumaba sa sasakyan. Agad na sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Kuya Tyr, what brings you here? Pumasok ka. Ipagtitimpla kita ng tsaa. Nakangiting sinalubong siya ni Travis. Sampal. Gayunpaman, ang sumalubong sa kanya ay isang sampal sa mukha ni Tyr nang lapitan siya nito. Tinamaan siya ng sampal sa mukha, at napakalakas ng tunog kaya napalingon ang maraming tao sa malapit. Agad namang namula ang kalahati ng mukha ni Travis. Kabanata 1386. Umalis sa lungsod ng Con. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang ilong at sa sulok ng kanyang bibig. Tinakpin ni Travis Jensen ang mukha habang nakatulala kay Tyr Summers. Hindi man lang siya nag-abalang panasa ng baha sa kanyang mukha. Siya at si Tyr ay nag-clear ng hangin sa pagitan nila sa handaan kahapon. So, bakit siya nandito ngayon para bugbugin siya? Ngunit kahit na matapos ang pambubugbog, hindi siya naglakas loob na ipahayag ang kanyang sama ng loob. I don't know what I did wrong, Kuya Tyr. Bakit mo ako sinaktan? Tanong ni Travis na nanginginig ang boses. Masama ang pakiramdam niya. Ipasok mo siya. Kinawayan ni Tyr ang kanyang kamay at humakbang papasok sa tindahan. Si Clifford Han, na nakasunod sa likod, ay hinawakan siya sa kanyang kwelyo habang sinusundan niya si Tyr at malamig na sinabi, dapat isipin mo kung ano ang ginawa mo, bata. I'd advise you to speak honestly. If you make us pilitin ang sagot sa iyo, hindi ito magiging kasing simple ng isang sampal sa palso. Wala akong ginawa. Tinakpin ni Travis ang mukha, gustong umiyak. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Mukhang hindi ka pa rin honest. Hinampis siya ni Clifford sa likod ng ulo at kinaladkad papasok na parang manok. Sa kanyang likuran, sinara ni Juan Yates ang pinto. Ilang empleyado sa loob ang walang kamalay-malay sa nangyayari at nanginginig sa pwesto. Wala itong kinalaman sa sinuman sa inyo. Umalis ka sa loob ng 10 segundo. Sumulyap si Tyr sa kanila at walang pakialam na sinabi. Oo. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magsalita at tumango lang at umalis. Ang isa ay nawalan pa ng sapatos sa kanilang paglabas. Nakipagsiksikan si Travis sa tabi ng counter, hindi man lang naglakas loob na magsalita. Travis, bakit ang ingay? Si Forrest Jensen, na magpapahinga na sana, ay narinig ang racket sa labas ng kanyang silid. Bahagya niyang itinulak ang pinto at lumabas na handa ng magmura. Ngunit nang buksan niya ang pinto at nakita niya si Tyr na nakatayo sa labas, agad na nawala ang pagtatampo sa mukha nito. So, si Mr. Summers ang nandito. Where has the brat, Travis, gone? I'll call him back and have him serve you well. Hindi na kailangan. Nandito ang anak mo. Malamig na sambit ni Tyr. Ano? Natarante si Forrest. Nagmamadaling tinungo niya si Tyr na nakayuko nang makita niyang nakayuko sa gilid ang anak at duguan ang mukha. Ito. Nagulat si Forrest sa nakita. Mr. Summers, na-offend na naman ba itong brute kung ito? Hindi mo ba alam kung anong ginawa mo, old coot? Bilasan mo at bigyan mo kami ng paliwanag, baka mawala ang Century Herb Pharmaceutical ngayon sa Con City. At kayong dalawa ay mapapawi sa balat ng lupa. Humakbang si Juan, na tinuturo ang daliri kay Forrest at nagpahayag. Nagmamadaling itinaas ni Forrest ang kanyang mga kamay at nalilito sa nangyayari. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari dito, sir. This must be a misunderstanding. Hindi mo talaga alam. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata. I really have no idea. Magiging ganoon ba kabait si Mr. Summers para sabihin sa amin? Kung kami talaga ang may gawa nito, hindi pa huli ang lahat para kumilos kalaban sa amin. Malakas na umiling si Forrest. Talagang tumanggi kang kumbansihin hanggang sa nahaharap ka sa malagim na katotohanan. Sinipa ni Juan si Forrest sa lupa. Magsalita ka. Saan mo nakuha yung blood reishi mushroom na binigay mo sa amin kahapon? The blood reishi mushroom. Namutla si Forrest na parang may naisip siya bigla. Tinanong namin ang isang tao na pumili nito mula sa mga bundok. Naging maraming pagsisikap. Napagtanto din ni Travis na ang sitwasyon ay hindi masyadong tama at sumagot ng maaga. Yan ang mga sinabi niya kahapon. Kung pinalitan niya sila ngayon, hindi ba ibig sabihin nun ay pumunta siya at nagsinungaling kay Tyr? Boss, I don't think they have any intention to telling the truth. So, why don't we just settle this?
Ang kanyang mga salita ay ikinagalit ni Clifford. Hindi pa rin handang magsabi ng totoo. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata. Patayin mo na lang siya. Wala si Tyr dito para maglaro ng pagpapanggap. Sa isang utos, may lumabas na punyal sa kamay ni Clifford. Sa sandaling ang talim ay malapit nang tumusok sa Forrest, ang isa pang lalaki ay nasalita. Huwag mo akong sasaktan. Magsalita ako. Isang lalaking nakaitim na biglang sumulpot sa kotse namin habang nasa parking lot kami kahapon. Sinabi niya sa amin na pwede naming ipagpalit ito para sa kalungkutan mo laban sa pamilya Jensen basta't bigyan ka namin ng blood reishi mushroom. We had experts check ito para kumpirmahin na isa nga itong blood reishi mushroom bago namin ito ibinigay sa iyo. Ang sinabi ko ay totoo, Mr. Summers. Is there something wrong with the blood reishi mushroom? Namatay si George Zia sa lason. Ano? Pakiramdam ni Forrest ay siya ay tinamaan ng kidlat. Agad siyang napaluhod. Mr. Summers, it's really not our fault. We wouldn't dare poison the blood reishi mushroom even if we had the guts ta. It was the man in black. It must have been his doing. Isang lalaking nakaitim. Kumunat ang noo ni Tyr. Oo. Bigla siyang sumulpot, may sinasabi tungkol sa pagiging good mood. Narinig niya ang usapan namin ni Travis at gusto niya kaming tulungan. Masiglang tumango si Forrest. Hindi na siya nang ahas na magsinungaling pa. Nag-assume kami na kaibigan mo siya noong mga oras na iyon na hindi niya kayang harapin ang sarili niya. Kaya, gusto niyang makipagtulungan kami sa pamamagitan ng pagpasa ng blood reishi mushroom sa iyo. Wala kaming ideya na sasaktan ka niya. Ano kayang itsura nung lalaking yun? Nagpatuloy si Tyr sa pagsisiyasat. Hindi ko masabi. Nakasuot siya ng cap at mask at mahabang itim na coat. Umiling si Forrest, tulala. Natahimik sandali si Tyr bago niya inilabas ang kanyang cellphone at tinawagan si Drake Tucker. Mr. Summers. Ang unang lumabas sa kabilang linya ay ang magalang na boses ni Drake. Ano ang iyong mga order? Utos ni Tyr sa malalim na boses, may problema sa blood reishi mushroom na ibinigay sa akin ng mag-amang Jensen kahapon na naglason sa lolo ni Winifred. Makipag-ugnayan sa Homer's Feast, tingnan ang mga surveillance camera sa paligid at hanapin ang taong nakasuot ng itim na damit na may cap. Sumakay siya sa kotse ng pamilya Jensen. Natigilan si Drake saglit habang nagsasalita si Tyr bago niya narinig ang paghinga ni Drake. Naiintindihan mo, Mr. Summers. Bigyan mo ako ng 10 minuto. Mabuti. Huminga ng malalim si Tyr at ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang mag-ama na nanginginig na nakaluhod sa lupa. Bibigyan kita ng 3 araw para ibenta ang mga ari-arian ng pamilya Jensen at makaalis sa Con City. Kung hindi mo gagawin, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Bumagsak ang puso ng Jensen duo. Bagamat hindi sila ang utak sa likod ng insidente, sila ay itinuring na tumulong sa kaaway sa pagsasagawa ng kanilang masasamang gawain. Buti na lang ang mamatay ay si George Zia. Walang gaanong sentimiento sa kanya si Tyr. Kung ito ay sino man, ang pamilya Jensen ay nahaharap sa pagkalipol. Salamat, Mr. Summers. Salamat, Mr. Summers. Nagmamadaling nagpasalamat ang mag-ama nang umalis si Tyr kasama sina Clifford at Juan. Bago pa man siya bumalik sa Lunar Mountain Villa, nagsimulang mag-ring ang phone ni Tyr. Isang larawan ang ipinadala sa kanya. Nang makita ito ni Tyr, natigilan siya. Kabanata 1387. Paghahanap sa buong lungsod para sa Darkshire. Anong problema, boss? Nang makitang medyo masama ang pakiramdam ni Tyr Summers, nagtanong si Clifford Han na nasa tabi niya sa unang pagkakataon. Inabot ni Tyr ang phone kay Clifford, na-distort na ang facial expression nito. Nagulat. Agad na sumambulat ang katawan ni Clifford na may malagim na mamamatay tao na aura nang makita ang lalaking nakaitim na lumabas sa screen. Ang larawang iyon ay kuha mula sa surveillance video. Ang lalaking nakaitim sa larawan ay nagpakahirap na itago ang kanyang mukha gamit ang baseball cap at face mask. Kahit na ang kanyang figure ay mas mature kaysa sa kanyang itim na balabal noong nakaraan, maging si Tyr o Clifford, nakilala nila ang lalaking ito ng sabay-sabay. Darkshire. Huminga ng malalim si Clifford at pinisil ang pangalan sa bibig niya. Siya yun. Si Juan Yates, na nagmamaneho ng sasakyan, ay nontog ang paa sa preno at tumalikod habang nakakunot ang noo sa kanilang dalawa. Bakit biglang lumitaw ulit ang Darkshire na iyon? Speaking of Darkshire, isang nakamamatay na aura ang bumungad sa kanilang tatlo.
Ang gay na ito ay nagmumulto sa Regal Palace mula noong maraming taon sa reign. Matapos ang mahabang katahimikan, muli siyang lumitaw. Hindi ko inaasahan na hahabulin niya ako mula Mount Whiteface hanggang Con City, ungol ni Tyr. Medyo kinabahan agad sina Clifford at Juan nang magtanong, "Boss, nakita mo na ba siya bago ito?" "Oo." Tumango si Tyr at sumagot, "Noong nakaraang taon, nang maglakbay ako sa Goddess Mountain kasama si Winifred at ang iba pa, gumawa ng trick si Darkshire para ipatawag ang nangungunang mga assassin mula sa buong mundo sa pagtatangkang tapusin ako. Sa huli, nag-away kami sa Goddess Mountain, at natalo ko siya. Sa tingin ko ay alam ninyo ang bagay na ito." Of course. Sabay na tumango si Clifford at Juan. Pero hindi ba nawala yung lalaking yun pagkatapos? Oo, medyo matagal siyang nawala. Pero pagkatapos, dahil nakoma si Winifred nang ipanganak niya sina Vega at Altair, pumunta ako sa Northern Rafinesque para hanapin ang Holy Elf Silkworm. Nang sinadya ng Jade Royal Family na makoronahan, nagpakita si Darkshire bilang Imperial Emissary ng Prince of Mainland. Pagkatapos, noong nakoma ako dahil sa Berserk Blood ilang araw na ang nakakaraan, nakatagpo kami ng setup ng ang mga miyembro ng Dragon Squad ay dinala ako sa Mount Whiteface para hanapin ang elixir. Isa itong stunt na hinailan niya. Nang marinig ito, naging mas solemn na ang mga ekspresyon ni Clifford at Juan. Sa wakas, nagtapos sila, "So, boss, nagbabalik ba ang taong ito? I have a feeling na lagi niya kaming minumulto na parang masamang espiritu pagkatapos nito." Nagnganga ang ngipin ni Tyr. Walang alinlangan na si Darkshire ay palaging nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Basta, napansin nyo ba? Parang iba na ang lalaking ito ngayon. Walang malay na komento ni Tyr. Paano siya nagbago? Hindi nakuha ni Juan. Samantala, si Clifford sa gilid ay itinukod ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at pamulong, ang taong iyon ay tila naging mas matalino. Eksakto. Tumango si Tyr. Dati, kahit si Darkshire ang numero unong manlalaban ng Shadow Totem, alam lang niya kung paano pumatay at mag-tantrum. Hindi niya alam kung paano gamitin ang kanyang utak. Gayunpaman, nagsimula siyang matutong mag-iskima mula noong sa mga huling beses na muling nagpakita siya. Maging ito ang huling paglalakbay sa Mount Whiteface, o sa pagkakataong ito sa Con City, kung saan ipinadala niya ang Jensen Duo upang ihatid ang Blood Reishi Mushroom, ginagamit niya ang kanyang maling paraan upang harapin kami. Sa puntong ito ng pag-uusap, ang kapaligiran sa loob ng kotse ay naging napakabigat muli. Nagsimulang sumimangot ang tatlo. Kaya, ang gay na ito ay mas mahirap harapin kaysa dati. Tama ka. Tumango si Tyr bilang pagsang-ayon. Muli, inilabas niya ang kanyang cellphone para i-dial ang mga bigwig ng Con City tulad nina Drake Tucker, Zachary Smith, at Noah Lee. Hiniling niya sa kanila na agad na hilahin ang lahat ng kanilang mga string upang i-lock ang buong lungsod. Dapat nilang makita ang Darkshire, kahit na kailangan nilang gamitin ang bawat panlilinlang nila. Siguradong isang time bomb ang lalaking iyon. Kung hindi nila siya matatapos, pakiramdam ni Tyr ay hindi siya makakapagpahinga ng maayos. Para sa isang sandali, ang buong Con City, parehong opisyal at sa ilalim ng lupa, ay nasa isang estado ng kaguluhan. Sa araw na ito, hindi lamang ang mga puwersa sa ilalim ng lupa ang nagpadala ng libu-libong kalalakihan, ngunit tumulong din ang mga awtoridad sa pag-lock ng buong Con City upang mahanap ang Darkshire. Kasabay nito, kasama sina Dalton Alroy, Carson York, at Draco Summers sa mga taong nagpaplanong umuwi ngayon. Gayunpaman, dahil sa pangyayaring ito, lahat sila ay kailangang manatili. Sa puntong ito, alam na alam nila na may problema si Tyr. Gayunpaman, pagkatapos ng isang buong araw ng lockdown at manhunt, wala pa rin silang resulta. Para bang si Darkshire ay sumangga sa manipis na hangin at hindi na matagpuan. Marahil ay umalis siya sa lungsod kahapon pa pagkatapos niyang habulin sina Travis Jensen at Forrest Jensen para ipadala ang Blood Reishi Mushroom sa Tyr. Patay na si George Zia. Bagamat ginawa ng lalaking ito si Winifred Zia ng labis na kawalang katarungan at pagmamaltrato sa kanya noon, nagbalik siya ng bagong dahon, at muli siyang tinanggap ng pamilya ni Winifred. Ngayong siya ay nalasan hanggang sa mamatay ng kadoko sa loob ng Blood Reishi Mushroom, si Winifred, Jacob Zia, at iba pang miyembro ng pamilya ay lubos na nalungkot sa kanyang pagkamatay. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang mga kahihinatnan, hindi nilayon ni Tyr na magdaos ng anumang engranding libing para kay George.
Sa pagsangayon ni Jacob, pinahanda ni Tyr ang isang tao ng isang maayos na kabaong para kay George at pagkatapos ay inilibing siya sa pinakamagandang mausoleum ng Con City. Nang matapos na ang lahat, kinabukasan na ng hapon. Ang Con City ay naka-lockdown sa loob ng isang araw at isang gabi. Ang mga awtoridad ay nagsimulang makipag-ayos kay Tyr dahil hindi nila maipagpatuloy ang lockdown. Napagtanto din ni Tyr na malamang na umalis si Darkshire sa lungsod. Kaya't maaari na lamang niyang tanggapin ang kahilingan ng mga awtoridad na alisin ang blockade. Gayunpaman, ang lipunan sa ilalim ng lupa ay hindi humina. Sa kabaligtaran, si Noah at Drake ay nagpadala ng mas maraming tao upang magpatuloy sa paghahanap para kay Darkshire. Tinawagan din ni Carson si Zeppelin Wayne para hilingin sa kanya na magpadala ng mas maraming lalaki para tumulong sa paghahanap para kay Darkshire. Matapos bumalik si Zeppelin mula sa Northern Raffines, nanatili siya sa bahay upang magtrabaho sa kanyang mga kasanayan sa talam. Gayunpaman, nang matanggap ang balita mula kay Carson, hindi na siya nag-atubili pa. Nagpadala siya ng maraming miyembro ng underground society sa Con City. Sa sumunod na 2 araw, halos 10,000 lalaki ang inatas ang maghanap para sa Darkshire sa buong Con City, ngunit lahat ay hindi nagtagumpay. Gabi na naman. Si Tyr, Juan, at iba pa ay nakaupo sa open-air garden sa ikalawang palapag ng villa. 3 araw na, pero wala pa ring bakas ng Darkshire. Parang ang tagal na niyang umalis. Ibinaba ni Clifford ang isang bote ng beer sa isang gulp at malamig na nagtanong, "Boss, dapat ba nating hilingin kay Raptor na imbestigahan ang bagay na ito sa pamamagitan ng Shadow Department?" Ito ay walang kabuluhan. Umiling si Tyr at sinabing, ang sistema ng intelligence ng Chiropteris Shadow Department ay pangunahing pinupuntirya si Rain. Walang kapangyarihan ang departamento sa Celestial Empire. Ano ang tungkol sa GPE? Hehe. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Tyr. Matagal nang naka-insured ang lalaking iyon sa GPE. Wala kaming mahanap na impormasyon tungkol sa kanya kahit na nagbayad kami ng mas maraming pera. Wala palang kwenta. Nagmura si Juan at binasag ang bote sa lupa. Ang GPE ay isang bitag. Kabanata 1388. Fortune favors the bold. Nang nasa dulo na sina Tyr Summers, Juan Yates, at Clifford Hahn, biglang nagring ang phone ni Tyr. Ito ay isang tawag mula kay Drake Tucker. Agad na pinindot ni Tyr ang answer button para sagutin ang tawag at sinabing, "Speaking." "Mr. Summers, nahanap na namin ang trail ni Darkshire. Nasaan siya?" Tumayo si Tyr mula sa kanyang kinauupuan, at may bakas ng pananibik sa kanyang ekspresyon. Sumagot si Drake ng walang pagkaantala, sa isang abandonadong pabrika sa mga suburb. Gayunpaman, pagkatapos naming malaman ang kanyang kinaroroonan, pinatay ng taong iyon ang ilan sa aming mga tao. Kaya nagtitipon kami ng maraming puwersa upang mahuli siya. Sinusubukan na ngayon ng lalaking iyon na makatakas mula sa Con City. Bukod doon, may isa pang lalaki na kasama ni Darkshire. Ano? Natigilan si Tyr sa sagot niya. Ipadala sa akin ang tinatayang lokasyon. Okay. Pagkababa ni Tyr ng telepono, tumingin siya kina Juan at Clifford sa gilid at nagturo, nahanap na si Darkshire. Punta tayo doon agad. Nagpakita na rin sa wakas ang lalaking iyon. Parehong nangangati sina Juan at Clifford sa away. Sa pagkakataong ito ay tumakbo na rin si Achilles at Cyrus Label sa kanilang tabi. Pagkatapos, ang grupo ay nagmaneho ng 2 kotse patungo sa locus yung ipinadala ni Drake ng mabilis hanggat maaari. Ang tinatayang lokasyon na ipinadala ni Drake sa Tyr ay walang iba kundi ang kalsada na nag-uugnay sa Con City sa suburb. Dumaan ang highway sa pananda ng hangganan ng Con City. Sa oras na ito, isang hilera ng dosenang itim na sedan na mga kotse ang mabilis na tulen sa mismong highway na ito sa tabi ng boundary marker. Isang SUV ang kanilang hinahabol. Ang ilang mga tao ay may mga pistola sa kanilang mga kamay sa loob ng mga itim na sedan at patuloy na binabaril ang SUV na iyon sa harap nila. Gayunpaman, halos imposibleng tumama ang bala sa sasakyan na nasa harapan nila. Si Master Lee at Mr. Tucker ay nagbigay ng kanilang mga salita, kung sino ang makakahanap ng kinaroroonan ng Darkshire ay bibigyan ng 10 milyon, 20 milyon para sa mga pumatay sa kanya, at 50 milyon para sa mga nagdala sa kanya ng buhay. Mukhang nasasabik ang isang lalaking may makintab at makinis na buhok na nakaupo sa pinakaunang itim na sedan. Mahusay niyang pinapalitan ng mga bullet clip. Ang palayaw niya ay Tekoda. Siya ay isang underground bigwig sa Con City, pangalawa lamang kay Noah Lee.
Dati siyang mersenaryo sa bansang nasalanta ng digmaan noong kabataan niya. Nang maglaon, tumakas siya pabalik sa imperyo matapos masaktan ang isang warlord at itinatag ang kanyang katayuan ngayon na may kalupitan at lakas sa pakikipaglaban sa Con City. Kuya Tekoda, ang Darkshire ay napapabalitang sikat sa buong mundo at napakalakas. Kung patuloy natin siyang hahabulin ng ganito, may mangyayari ba sa atin? Natatakot ka bang mamatay? Lumingon si Tekoda at pinandilatan ang lalaking katabi niya. Pagkatapos, minisyon niya, kahit gaano kitikot ang lalaking iyon, mas nakakatakot pa ba siya kaysa sa ulan ng bala sa bansang nasalanta ng digmaan? Hindi man lang ako natatakot sa lumilipad na bala. Kaya bakit ako matatakot sa kanya? Kuya, pinapabore ng kapalaran ng matapang. Bakit hindi natin siya mapapatay gamit ang ating mga numero at baril? Pagkasabi niyan, isinakay na ni Tekoda ang mga bala sa kanyang baril. Kaagad pagkatapos, inilabas niya ang kanyang ulo sa bintana ng kotse, at isa pang baril ang nagpaputok. Mukhang tumama yung bala sa gulong ng sasakyan. Huminto yung sasakyan. Tuwang-tuwang sigaw ng driver, saka tinapakan ang pedal ng gas at inutusan, sabihin mo sa mga nasa likod natin na bilasan mo at palibutan siya. Mabuti na lang at tumama nga ang putok ni Tekoda sa gulong ng humaharurot na SUV na iyon. Nagdulot ito ng pagkawala ng balanse ng sasakyan, at kalaunan, napilitan itong huminto. Huminto sila sa boundary marker ng Con City. Si Ostermore, na nagmamaneho ng kotse, ay tumingin sa babala tungkol sa busted na gulong na ipinapakita sa screen ng monitor ng kotse. Hindi siya nakaimik at marahas na tinapik ang tuktok ng manibela. He cursed. Again, another group of ants trying to make me dirty my hands. Pagkasabi noon ay inihinto ni Oster ang sasakyan. Kumuha siya ng golden mace na naglalabas ng golden glow mula sa dashboard. Pagkatapos, tinulak niya ang pinto at tumalon palabas ng sasakyan. Habang si Darkshire na nakaupo sa passenger seat ay ginamit ang kamay para ibaba ang baseball cap na suot. Ang kanyang mga labi ay nakaunat sa isang kakaibang arco. Sumunod naman siya. Itinulak ang pinto ng kotse, at tumalon palabas ng kotse. Mahigit 12 ng mga sasakyan ang naabutan sa likuran nila. Napapalibutan ng mga sasakyang iyon ng Darkshire at SUV ni Oster. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, si Tekoda ang unang bumaba ng sasakyan na may hawak na baril. Habang nagsisilabasan ang mga tao sa mga sasakyan sa likuran niya. Pagkatapos nito, binuksan nila ang trunk ng kanilang mga sasakyan at naglabas ng isang dakot ng bakal na kutsilyo. Gayunpaman, sina Darkshire at Oster ay hindi nagpahayag ng kahit katiting na bakas ng gulat kahit na nakita nilang napaliligiran sila ng napakaraming tao. Sa kabaligtaran, ang pananda ng hangganan ng Con City, na hindi kalayuan, ay may buong atensyon sa Darkshire. Wala siyang pakialam sa iba habang naglalakad siya papunta sa boundary marker. Tila, ang mga mantsa ng dugo dito ay natuyo at nagitim, ngunit ang mga bakas ay malinaw pa ring nakikita. Hindi lamang iyon, ang mga salitang iginuhit ng daliri na, Forbidden Land of God. Trespassers will die, ay nananatiling isang nakagigimbal na tanawin. Bilang karagdagan, mayroong isang tibak na nakatusok dito. Sa kabuuan, ito ay isang aral mula sa pagdanak ng dugo. This thing is a trick pulled by tear, right? Ang mga sulok ng bibig ni Oster ay muling umangat sa isang mahinang arco. He mocked, Forbidden Land of God. Oh my! Tear, do you really think of yourself as God? Ako, si Darkshire, ay maaaring pumunta at umalis kung gusto ko sa loob nitong ipinagbabawal na teritoryo mo. Ano lang ang magagawa mo sa akin? Tumayo si Darkshire sa harap ng boundary marker ng Con City at bumulong sa sarili na parang neurotic. Si Tekoda at ang iba pa ay nakipagtagpo sa dalawa. Pagkatapos, isang erupted dagandong mula sa Tekoda. Ang sino mang pumatay kay Darkshire ay bibigyan ng $5 milyong. Agad na napuno ng bloodlust ang mga mata ng karamihan. Nag-aagawan sila upang bitbitin ang kanilang mga espada upang maglunsad ng pag-atake sa Darkshire at Oster. Hindi kumikibo si Darkshire. Sa pagkakataong ito, tila wala siyang balak mag-strike. Sa kabaligtaran, si Oster ang nagtuwid ng gintong mace sa kanyang kamay. Kaagad, isang malalim na kilati ang umalangaw-ngaw mula sa golden mace. Dagandong. May mga nakakabinging dagandong na nagmula sa kung saan-saan sina Tekoda at iba pa ay nagtaas ng mga baril sa kanilang mga kamay at binaril sina Oster at Darkshire.
Si Tekoda at ang kanyang gang ay walang maladyos na kasanayan sa pagbaril sa larangan ng digmaan, ngunit dapat ay walang kahirap-hirap para sa kanila na pauntirya ang isang tao sa ganoong kalayuan. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay medyo kakaiba. Malinaw, pinupuntirya nila ang kanilang target bago sila nagpaputok. Gayunpaman, kahit papaano, ang bala na tumama sa dalawa ay tila lumihis mula sa pinagdaanan. Kaya walang paraan para matamaan nila ang target. Clang! Isang nakakatalim na tunog ng banggaan ng metal ang umalangaw-ngaw. Itinaas ni Oster ang golden mace sa kanyang kamay at agad na hinaranggan ang ilang paparating na bala na tumama sa kanya. Sa susunod na segundo, isang malambot na layer ng gintong halo ang lumitaw sa kanyang katawan. Para siyang isang Buddha na inilalarawan sa mga pelikula at drama. Sa isang iglap, sumugod si Oster sa karamihan. Sa bawat pagindayog ng kanyang mace, isang lalaki ang matatenggay ng kanyang gintong mace. Ang momentum ng kanyang pag-atake ay hindi bababa sa isang gumagalaw na tren. Sa formal, si Oster ang numero 1 powerhouse ng Southern Magnate na pamilyang Moore. Nagkataon din na siya ay isang maladyos na karakter sa nakababatang henerasyon ng Timog. Kaya, nakilala siya bilang Southern Emperor. Ngayong sumali na siya sa sinaunang Martial Arts World Organization, Sacred Association, hindi malinaw kung ilang beses tumaas ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Paanong si Tekoda, isang miyembro lamang ng gang ng Underground Society, ay magiging kaparehan ni Oster? Kabanata 1389. Magiging nightmare mo. Sa mismong sandaling ito, kahit na tila si Tekoda at ang 12-dosenang mga kasamahan niya ay pinalibutan si Oster Moore, hindi iyon ang nangyari inaasam nila. Umalangaw-ngaw mula sa kung saan-saan ang malungkot na hiyawan. Ang masakit na pag-iyak ng mga biktima ay narinig sa kalangitan. Ang baluktot na antas ng kapangyarihan ni Oster ay lubos na lumampas sa pangunawa ni Tekoda. Kaya't, sa lalong madaling panahon pagkatapos ng labanan, ang mga miyembro ng gang na iyon ay iniwan ang kanilang mga gamit at tumakas sa lahat ng direksyon. Si Oster ay malamig at walang awa habang pinapatay niya ang mga lalaking ito. Kinailangan lamang niya ng 1 minuto upang ipadala ang higit sa kalahati ng 12-dosenang mga miyembro sa ilalim ng lupa sa kanilang pagkamatay. Maging ang ulo ni Tekoda ay nabasag ng putik sa isang suntok mula sa gintong mace ni Oster. Ang labanan ay malapit ng matapos. May mga nabasag na bangkay na nakakalat sa lahat ng dako ng Con City. Pananda ng hangganan, at ang hangin ay napuno ng malakas na amoy ng dugo. Nanatiling walang pakialam ang ekspresyon ni Oster. Naglabas siya ng panyo sa bulsa para panasan ang mga mantsa ng dugo sa gintong mace. Maya-maya, lumingon siya sa isang kotse na hindi kalayuan doon at sinabi sa kanyang kasama, "Hintayin kita sa kotseng iyon sa harapan." Nakatayo pa rin si Darkshire sa harap ng boundary marker ng Con City at nakatitig dito nang hindi kumukurap. Sa susunod na sandali, marahang kumaibot ang sulok ng kanyang bibig. Sa huli, sinampal niya ang tuktok ng boundary marker na iyon. Boom! Isang paputok na tunog ang tumunog. Ang buong itaas na kalahati ng boundary marker na iyon ay nagkawatak-watek ng lakas na sumabog mula sa palad ni Darkshire. Pagkatapos nito, pinahaba niya ang isang makatarungan at balingkinitang malababaing daliri. Gayunpaman, ang daliri niyang iyon ay napuno ng nakakatakot na aura. Inabot niya ang natitira pang ibabang kalahati ng boundary marker at kinurot ito ng daliri ng ilang beses. Kasunod nito, tumalikod siya at naglakad patungo sa kotse kung saan naghihintay si Oster. Ang kotse ay umandar at nawala ng mabilis hanggat maaari sa kalsada sa unahan, nag-iwan ng mga bangkay na lahat ay nagkalat sa lupa at isang kalahating basag na marka ng hangganan sa likod. "Aalis ako saglit," sabi ni Darkshire habang nakaupo sa passenger seat ng kotse. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata, nakalagay ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib habang kausap si Oster sa tabi niya. "Saan ka na naman pupunta?" Sumimangot si Oster at nagpilit, "Darkshire, ang mission dateline na ibinigay sa atin ng management ay palapit ng palapit. Pero, naging abala ka sa paglalaro ng pusa at daga kasama si Tyr sa buong oras na ito. Kailan ka titigil? Haha, walang pagmamadali." Isang pambihirang ngiti ang ipinakita ni Darkshire habang sinabi niya, "Kailangan kong lutisin ang sama ng loob sa pagitan namin ni Tyr sa bandang huli. Kailangan kong pumunta sa Thailand sa susunod, at ang bansang iyon ay kung saan siya at ako ay lutisin ang aming nakatakdang kapalaran." Thailand. Napakunot ng noo si Oster. Alam niyang itinatag ni Darkshire si Orpheus sa Thailand noon.
Nang maglaon, ang kanyang organisasyon ay sinira ni Tyr at ng kanyang mga kaibigan doon. Kaya dapat gusto ni Darkshire na maghayganti sa kabiguan na naranasan niya sa Thailand dati. Darkshire, ipapaalala ko sa iyo sa huling pagkakataon. Kung hindi natin maisakatuparan ang misyon sa loob ng deadline, kapag sinisi ito ng kagalang-galang sa atin, mas mabuting huwag mo akong hilahin kasama mo. Sagot ni Darkshire, Oster, huwag mong kalimutan ang susunod na misyon na dapat nating gampanan. Magiging hadlang si Tyr para sa atin. Hindi ko lang tatapusin ang sama ng loob sa kanya sa Thailand sa pagkakataong ito, ngunit mayroon din akong ibang layunin. Sa pag-iisip sa kanya, hanggat wala si Tyr sa bansa, mas madali para sa iyo na tapusin ang mga bagay-bagay. Totoo yan. Parang may bumukas kay Oster. Sa bandang huli, hindi na siya nagsalita pabagkus ay pinaalalahanan niya ang kanyang kasamahan, noong una kitang makilala, iba ka na sa kung sino ka ngayon. Darkshire, nagbago ka na. Ganun ba? Itinago ni Darkshire ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at nagtanong ng may interes. Oo, lalo kang nagiging matalino. Makalipas ang 20 minuto, dumating sa boundary marker ng Con City ang kotse ni Tyr na tumatakbo sa bilis ng kidlat. Dumating din sa pinangyarihan sina Drake Tucker, Noah Lee, at iba pa. Nang makita nila ang mga bangkay sa buong lupa, naramdaman ni Tyr at ng iba pa ang kanilang anit. Late na tayo. Si Clifford Han at Juan Yates ang unang tumalbog sa sasakyan. Pagkatapos, sinimulan nilang suriin ang mga bangkay sa lupa. Maya-maya, napakunot ang noo nilang dalawa. Boss, may hindi tama. Anong problema? Sa sandaling ito, bumaba rin si Tyr sa kanyang sasakyan habang papalapit kay Clifford at Juan. Hindi sila pinatay ni Darkshire, so may kasama siyang ibang fighter. Matagal nang nasangkot si Darkshire sa Regal Palace. Sa makatuwid ang mga miyembro tulad ni Clifford at Juan ay alam na alam ang kanyang pamamaraan. Gayunpaman, sa isang sulyap sa mga bangkay na ito na nakahandusay sa lupa, natukoy nila na ang nagpapatay sa mga taong ito ay hindi si Darkshire. Posible bang maling tao ang nasubaybayan natin? Sa sandaling ito, lumabas din sa kanilang sasakyan sina Cyrus Label, Achilles, at iba pa. Si Achilles ay tumingkayad sa unang pagkakataon at tumingin sa isa sa mga bangkay sa lupa gamit ang kanyang mga kamay. Dahil sa paraan ng pagpatay sa kanila, ang sandata ay parang isang martilyo. Hindi martilyo. Dahan daw ang huminga si Tyr at nagpaliwanag, ito ang gininto ang mace. Ang dating pinakamalakas na powerhouse ng kabataang henerasyon ng Timog, ang Southern Emperor, Ostermore, ay sumali sa parehong organisasyon ng Darkshire. Pinatay niya ang mga taong ito. Bagamat dati nang nahulog si Tyr sa isang estado ng kalupitan sa Mount Whiteface, naaalala pa rin niya ang ilang nakakalat na alaala. Tila, sa mga alaalang iyon, naroon ang figure ni Oster. Sa makatuwid, halos maisip na niya ngayon na nagtutulungan sina Oster at Darkshire. Pareho silang napakalakas na kaaway na nakatagpo ni Tyr. Sa kasalukuyan, sumali pa sila sa isang misteryosong organisasyon sa sinaunang martial arts world. Ngunit, sa kaso, kahit si Tyr ay nakaramdam ng kaunting sakit ng ulo sa isang sandali. Hahabol ba tayo? Bumangon si Achilles sa lupa habang tinanong niya ang kanyang amo. Save it. Hindi mo sila maabutin. Umiling si Tyr. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan ang boundary marker ng Con City sa gilid ng kalsada. Kalahati na lang ng boundary marker ang nanatiling nakatayo doon. Nang makita ni Tyr ang monumento na iyon, agad niyang naramdaman ang pagkabalisa na bumabangon sa kanyang puso. Naglakad siya patungo sa monumento na iyon nang hindi namamalayan. Tapos, pumikit siya. Sa loob ng kanyang isipan, lumitaw kaagad ang imahe ni Darkshire na nakatayo sa harap ng boundary marker at hinahagis ito. Ang aura at natitirang lakas ng loob ni Darkshire ay nananatili pa rin sa itaas ng kalahating ito ng boundary marker. Sa una, ilang malalaking salita ang nakasulat sa monumento, Forbidden Land of God. Ang mga lumalabag ay mamamatay, ay nabasag ng alabok mula sa sampal ni Darkshire. Ang ibabang kalahati ng monumento ay may bagong hanay ng mga salita. Ang mga salitang iyon ay inukit din ng isang daliri. Tyr, tigilan mo nga ako. Hindi mo ako makukuha. Pero huwag kang mag-alala, magkikita pa tayo anak. Ang laro. Kakasimula pa lang dahil ako ang susunod mong bangungot. Bangungot. Nang makita ito, hindi napigilan ni Tyr na matawa. Tinampol niya ang kanyang noo at tumawa ng malakas, Darkshire, hindi pa sigurado kung sino ang bangungot.
Sa susunod, tatapusin kita for sure. Kabanata 1390. Blacklisted. Matapos utusan sina Drake Tucker at Noah Lee na harapin ang eksena, umalis sina Tyr Summers, Clifford Hunt at ang iba pa sa lugar at nagmaneho pabalik sa villa. Sa puntong ito, ang bangkay ni George Zia ay na-cremate at inilibing sa mausoleum. Nang sumunod na 2 araw, si Dalton Alroy at ang iba pa mula sa mga pamilya ng Imperial, kasama sina Draco Summers at Carson York, ay sunod-sunod na umalis sa lungsod ng Con. Nakatakas si Darkshire. Para siyang time bomb. Walang nakakaalam kung kailan siya sasabog. Nakaramdam din si Tyr at ang kanyang mga kaibigan na walang magawa tungkol sa bagay na ito. Kung tutuusin, ang kanilang mga kaaway ay nagtatago sa dilim habang sila ay nasa bukas. Gayunpaman, nag-iwan si Darkshire ng mensahe kay Tyr sa pananda ng hangganan ng Con City, na nagbabala sa kanya na magkikita silang muli sa lalong madaling panahon. Kung ganoon, hihintayin na lang ni Tyr na malaglag ang ibang sapatos. Lumipas pa ang 2 araw. Magkahiwalay na bumalik sina Clifford Hunt at Juan Yates. Pagkatapos noon, muling naging tahimik ang dating mataong Lunar Mountain Villa. Dahil sa Darkshire, nagtalaga si Tyr ng mas maraming tao na mag-guard sa villa area. Inatasan si Achilles at iba pa na protektahan ang loob ng lugar ng villa. Habang para sa panlabas, hiniling ni Tyr kay Noah na magpadala sa kanya ng maraming security guard para bantayan ng mahigpit ang buong villa area. May mga gwardya na nagpapatrolya sa loob ng 24 na oras. Ni isang langaw ay hindi nakapasok sa ilalim ng kanilang mga mata na nagbabantay. Pagkatapos noon, hindi na pumunta si Tyr sa kung saan ngunit partikular na nanatili sa bahay para samahan ang kanyang asawa at mga anak. Nagigising siya ng maaga tuwing umaga, kasama niya si Winifred Zia sa hardin para diligan ang mga bulaklak. Pagkatapos nito, papakainin niya ng gatas ang kambal. Sa hapon, tuturuan niya si Cyrene Summers na magbasa at gumawa ng kanyang takdang aralin. Sa gabi, pagkatapos ng hapunan ng pamilya, lalabas sila para mamasyal. Kaya naging komportable ang buhay para sa kanilang lahat. Kung maaari, gusto ni Tyr na manatili sa bahay ng ganito sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at mamuhay ng mapayapa at masayang buhay kasama ang kanyang pamilya. Ngunit, sa kasamaang palad, ang kanyang buhay ay parang isang cruise ship na tulan na tumulak patungo sa destinasyon nito ngayon. Imposibleng tumigil siya. Minsan, naisip ni Tyr na pagkatapos niyang lutisin ang mga gawain ng pamilya Summers, babalik siya sa Con City upang samahan ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang ayusin ang usapin ng pamilya Summers, ang insidente ng mga pamilyang imperial ay susunod. Pagkatapos ng mga pamilya ng imperial, nagkaroon ng mga gawain ng sinaunang martial arts world. Sa ngayon, hindi lang ang Krids of Mainland at ang sinaunang martial art community, ngunit marami pang bagay ang naghihintay na harapin ni Tyr. Una sa lahat, mayroong Darkshire. Si Tyr ay hindi makapagpahinga sa kapayapaan bago niya inalis ang kanyang pangunahing kaaway. Pangalawa, kailangan din niyang makahanap ng sagot sa misteryosong kinaroroonan ng kanyang lolo, si King Summers, ng kanyang amo, si Notice Windsor, at iba pa. Kasabay nito ang kanyang ina na si Lydia Alroy. Sa wakas, kinailangan ni Tyr na patuloy na pagbutihin ang kanyang personal na lakas sa pakikipaglaban at kalaunan ay galugarin ang Mount of Terror. Panghuli, naroon ang negosyo ng Regal Palace. Napakaraming bagay ang naghihintay sa kanya na hawakan din doon. Nakaramdam si Tyr ng matinding kawalan ng kakayahan nang maisip niya ang mga ito. Labis siyang nag-aalala na ang kanyang buhay ay mahuhuli sa walang katapusang pagmamadali kung magpapatuloy ang sitwasyon. Kaya naman, hindi siya makahingi ng walang katapusang kapayapaan kundi ay enjoy lamang ang sandaling ito ng lubusan. Sa panahong ito, araw-araw niyang kasama ang kanyang pamilya at mga anak. Gayunpaman, mas masaya siya kaysa sa pagkakaroon ng anumang kapangyarihan at katayuan tulad ng dati. 2 linggo ang lumipas sa isang kindat. Gayunpaman, may 1 linggo pa bago ang engranding kasal ni Juan at Mona. Magusto ni Tyr na samantalahin ang kasal ni Juan para isama si Winifred para magbakasyon sa Thailand. Sa makatuwid, ang mag-asawa ay nagplano na lumipad doon 1 linggo ng maaga. Sa una, sina Cyrus Labelle at Achilles ay magsasama sa kanila para sa isang holiday. Nakalulungkot, noong gabi bago ang kanilang paglipad, biglang tumawag si Juan kay Tyr. Ang kanyang tono ay parang walang magawa mula sa kabilang dulo ng telepono, ngunit galit ang ipinahiwatig sa gitna ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. "Boss,
kayo lang ng hipag ko ang pwedeng lumipad para sa kasal ko. Samantalang sa Regal Palace sa Rain, si Clifford lang ang pwedeng lumipad. Bakit? Nang marinig ang sinabi ni Juan, agad na kumunat ang noo ni Tyr. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakapag-react siya, ito ba ang desisyon ng gobyerno ng Thailand? Tama ka. Bumantong hininga si Juan sa kabilang dulo ng telepono bago siya nagpatuloy, simula noong kinuha ng ating Regal Palace ang Dark Totem at naging numero 1 organisasyon sa Rain, ang patuloy na paglawak natin sa buong mundo sa paglipas ng mga taon at ang ating mga nagawa ay naging dahilan upang malista tayo ng mga mapanganib na tao sa iba't ibang bansa, ngunit dapat ay mas alam mo ito kaysa sa akin. Oo, alam ko. Tumango si Tyr at sinabing, ang Regal Palace ay talagang nasa ilalim ng patuloy na pagbabantay ng maraming bansa sa paglipas ng mga taon. Naisama pa nga tayo sa mga confidential na file sa Amerika. Kaya't anumang malaking aksyon na gagawin natin ay makakapukaw ng kanilang atensyon. Ipinaliwanag ni Juan, sa lahat ng mga bansang ito, ang Thailand ang bansang nagpapatupad ng mga alituntuning iyon sa pinakamahigpit na lawak, dahil ang dating mahusay na digmaan na mayroon tayo kay Orpheus sa Thailand ay nagdulot ng malaking epekto sa kanilang lipunan. Dahil sa Gold family, maraming aristokratikong pamilya ang nasangkot sa mga bagay na ito. Kung hindi dahil sa ma-royal family na nagpapakilos ng kanilang mga opisyal na puwersa para sugpuin ang sitwasyon, ang kapangyarihan ng Regal Palace sa loob ng bansa ay tiyak na nalinis. Nangunguna ang ating Regal Palace sa surveillance list ng gobyerno. Nang malaman ng mga awtoridad na ang mga hari at 18 general ng Regal Palace, kasama si Nemesis, ay lumilipad para lumahok sa aking kasal, binigyan nila ako kaagad ng abiso. Nakasaad dito na maaari ko lamang anyayahan ang mga kinatawan. Kaya, sa huli, ikaw lang at si President Clifford ang maaaring lumipad para kumatawan sa ating mga kapatid sa Regal Palace. Sa puntong ito, narinig ni Tyr ang tunog ng pagbagsak ni Juan sa dingding gamit ang kanyang kamao mula sa kabilang dulo ng telepono. He even cursed, "It's so depressing to hold this wedding now. All of my good brothers cannot even attend the occasion. What is the situation?" Sinabi ni Tyr kay Juan na lubos niyang naiintindihan ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi nila masisisi ang gobyerno sa labis na paggawa nito. Kung tutuusin, kung napakaraming top brasses ng Regal Palace ang naroroon, walang makakasiguro na hindi sila magdudulot ng gulo noon. Ang Thailand ay isang maliit na bansa lamang. Sa sandaling sumiklab ang kaguluhan, walang alinlangang magdudulot ito ng kaguluhan sa bansa. Ang iyong matandang lalaki ay ang maharlikang pamilya. Hindi ba sila maaaring humila ng ilang mga string sa mga awtoridad? Nagawa na niya, sagot ni Juan. This is the result after they have pulled some strings for them to grant the green light for you and Clifford to fly over. Otherwise, walang sino man sa inyo ang pinayagang dumalo. Ganyan na ba sila kahigpit? Oo, sagot ni Juan. Personal na inaprubahan ng Siamese King ang pagbabawal. Kahit na ang aking biyenan ay higit sa ilong mga dignitaryo, siya ay pangalawa lamang sa hari. Okay lang para sa top brass ng Regal Palace na maglakbay dito mag-isa, ngunit hindi kailanman sa isang grupo kahit na sila ay narito, sila ay nasa ilalim ng pagbabantay sa lahat ng oras at itataboy sa sandaling mag-expire ang kanilang visa. Hehe. Sa pagkarinig nito, isang mapait na tawa lang ang nailabas ni Tyr. Aniya, natatakot ako na ang ating Regal Palace ay ikinategorya bilang teroristang organisasyon ng maraming bansa sa international arena. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Pero, syempre, lahat ng ito ay dahil sa kung gaano tayo kahanga-hanga, hindi ba? Nagpatuloy si Tyr sa pagsisiyasat, okay lang ba ang lahat sa Iron Mask at Don Quixote? Paano naman ang pag-unlad ng mga industriyang itinatag ng ating organisasyon doon? Kami ay pangunahing nagpapatakbo ng mga legal na industriya dito, kaya walang anumang malaking isyu sa aming operasyon. Gayon din, ang Iron Mask at Old Don ay nakaistasyon dito, kaya wala ring problema doon. Kaya lang, umikab si Juan sa telepono at sinabing, "Boss, ito na ang huli. Kailangan ko nang matulog ngayon. Kailan ka darating bukas?"